Magandang araw sa iyo. Ngayon, titingnan natin itong isang material, no? Galing sa Campus Crusade for Christ. Ang pamagat niya ay Prayer, Care, Share. Oo. Bale, parang estratehiya ito para sa mga Kristiyano kung paano sila makikipag-ugnayan sa iba. Ang goal natin, maintindihan itong tatlong to. Prayer, Care, Share, at bakit sinasabi na relational approach daw ito. Sige, simulan na natin. Sige. So, base raw dito sa material, nakasandal itong strategy sa dalawang parang core ideas ng Christianity. Yung Great Commandment, mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa. At saka yung Great Commission, gumawa ng disciples. Tama, yun yung framework niya. Paano? Paano raw ito ginagawa kumbaga sa totoong buhay? Ano yung mga hakbang? Okay, so ang una talaga is prayer o panalangin. Pero ang interesting dito, hindi lang siya yung typical na panalangin para sa sarili mo. Okay. Sinasabi dito, ang simula raw, lapitan mo yung mga taong kilala mo na alam mo yun, kapitbahay, katrabaho, kaibigan, tapos mag-offer ka na, uy, pwede kitang ipag-pray. May specific ka bang pangangailangan? Proactive pala. Oo, proactive. Tapos, importante raw na regular itong ginagawa. At hindi lang basta nag-pray, kundi kinakamusta mo rin sila. Yung follow-up, di ba? Tungkol doon sa pinag-pray mo para sa kanila. May effort talaga. Meron? At ina-acknowledge din nung material na medyo nakakatakot ito sa simula for some people, kaya may suggestions din sila kung paano i-handle yun. Okay, gets. So, mula sa prayer na yan, paano siya nagiging care o pag-aalaga? Yun yung next step, di ba? Tama. Dumadaloy daw naturally. Kasi habang nakikinig ka sa mga prayer requests nila, nakakaroon ka ng idea, ito pala yung pinagdadaanan niya. So doon pumapasok yung practical health. Yung mga tinatawag na acts of kindness. Mga simpleng bagay, pero malaking bagay sa kanila siguro. Oo, yun yung idea. Tapos, sobrang emphasize dito yung kahalagahan ng pakikinig. May 5 steps pa nga raw Anchor, focus, summarize, invite, ask. Wow, detalyado. Para saan yung mga steps na yun? Parang guide daw yun para masigurong nakikinig ka talaga ng buong puso. Hindi lang yung nanghihintay ka ng chance na magsalita, kundi iniintindi mo talaga yung sinasabi ng kausap mo. Kasi ang goal daw talaga ay makabuo ng genuine na friendship, ng tiwala. Makes sense. Yung tiwala, yung pundasyon. Oo. Yun nga, kung i-connect natin sa bigger picture, itong care at itong active listening, ito yung nagiging tulay. Sabi nga sa source, crucial yung mabuild mo na yung trust at relationship. Hindi raw dapat minamadali yung next step. Kumbaga, you earn the right to be heard. Okay. Malinaw yun. Build the bridge first. So, pagkatapos ng care, andun na yung share o pagbabahagi. Ito na ba yung evangelism part? Basically, oo. Pero ang approach dito, medyo iba sa nakasanayan siguro ng iba. Sinasabi kasi sa material, kapag naramdaman na nung tao yung sincerity mo, yung pag-aalaga mo, yung genuine care. Oo, yun. Malaki daw yung chance na sila na mismo yung magtatanong. Pwedeng, bakit mo ba to ginagawa? O kaya, direksyong tanong tungkol sa faith mo. So hinihintay yung parang invitation mula sa kanila. Tanong na yon, dun mo na raw pwedeng i-share yung personal story mo, yung kwento mo, at saka yung gospel mismo. May tools pa bang binanggit? Parang nabasa ko yung 4 spiritual laws. Oo, binanggit yun as an example. Parang isang tool lang siya, isang framework para matulungan kang i-explain yung gospel message ng mas simple. Pero ang emphasis talaga ay... Hintayan yung tamang timing. Exactly. Hintayin yung opening, yung invitation bago ka mag-share ng message. Ito yung nagtatanong sa atin, di ba? Paano to naiiba sa more direct approaches sa evangelism? Oo nga, mas relational talaga. Hindi parang sales pitch. Source, yung pag-prioritize ng relationship at pagtugon muna sa felt needs, hindi diretsyo sa message. Service and listening first. At kasama pa rin, syempre, yung follow-up at discipleship sa mga magiging interesado o mananampalataya. So, kung ibubuod natin, itong prayer, care, share, base dito sa pinag-usapan natin mula sa material, ay isang
Parang sequential process na nakafocus sa relationship. Oo. Nagsisimula sa service, prayer, practical help, at saka sa genuine listening bago pa man dumating sa point ng pag-share ng belief system. Eksakto. Malinaw na pinapakita ng material ang isang strategy na nakasentro muna sa pagtugon sa pangangailangan at pagpapatibay ng relasyon. Yun yung pundasyon. Para sa source na to, ito yung effective way para maibahagi yung Christian faith na natural at hindi parang pilit. Interesting approach talaga. Oo. At bilang pangwakas na iiwan nating palisipan sa'yo, kung itong strategy na to ay nagbibigay diin na unawain muna natin yung pangangailangan ng kausap bago tayo mag-share ng kahit anong mensahe, paano kaya nito pwedeng baguhin yung approach natin sa, alam yon, kahit anong klaseng communication? Sa trabaho, sa pamilya, kung uunahin nating intindihin at tugunan kung posible yung needs ng kausap natin bago natin sabihin yung gusto nating sabihin. Isang bagay na pwede mong pag-isipan pa.